Si Hanso ay isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo na may hika. Isang araw, inimbitahan ng kanyang mga kaibigan sa isang party sa isang farmhouse. Tumanggi si Hanso. May group assignment daw siyang gagawin. Gayunpaman noong gabing iyon, kakanselahin ang assignment. Kaya, Hyunsu ay nagpasya na sumama sa kanyang mga kaibigan sa farmhouse. Matapos siyang payuhan ng kanyang mga magulang na huwag mag-late sa labas, ninakaw niya ang susi ng taxi ng kanyang ama, at lumabas ng bahay nang hindi nahuhuli, para masiguradong hindi malalaman ng kanyang ama ang tungkol sa sasakyan. Pinatay niya ang dashcam at nagmaneho palayo. Nang huminto siya sa isang senyales, isang batang babae na nagngangalang Gukwa ang pumasok sa taxi para sumakay. Paulit-ulit na sinasabi ni Hyunsu sa libro kung ano ang off-duty ng taxi. Ngunit hindi niya maintindihan ang kanyang sitwasyon, na walang ibang pagpipilian. Nagpasya si Hyunsu na ihatid siya sa kanyang destinasyon. Habang humihinto siya sa isang gasolinahan, tanong ni Aqua, at bumili ng ilang sigarilyo at beer sa tindahan. Ito ay kapag napagtanto ni Cooker. Bakit ayaw siyang isakay ni Hyunsu? Maya-maya ay ibinaba siya ni Hyunsu sa Han River. At nagsimula na silang magkasundo. Kumuha sila ng 2 ice cream sa isang kotse. At tumakas ng hindi nagbabayad. Habang nakaupo sa tabing ilog. Nagbahagi ng gamot si Gukwa kay Hyunsu, na nag-aalangan niyang kinuha, habang hinahatid siya sa bahay niya. Hindi sinasadyang nakalmo ni Hyunsu ang isang nakaparadang sasakyan. Ang may-ari na nakaupo sa loob. Lumabas at pinatawad si Hyunsu. Hindi kasi masyadong nakikita ang gasgas. Kung ano ang kumukuha ng Hyunsu sa loob ng bahay. Habang kainahinala silang pinagmamasdan ng may-ari ng sasakyan. Habang nakaupo sila sa kusina, umiinom ng alak. Tinanong ni Hyunsu ang dalaga tungkol sa kanyang bahay. Ibinahagi iyon ng cookware. Namatay ang kanyang ina 3 taon na ang nakalilipas dahil sa cancer. At mula noon, nakikibahagi siya sa bahay kasama ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, pinalayas niya kamakailan ang kanyang kaibigan. Dahil sa isang malaking pagbagsak. Noong nakaraang linggo, after may kuha sila, binibigyan ni Kukwa ng bagong gamot si Hyunsu. Na kinukuha niya nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Kakaiba ang kinikilos. Biglang sinaksak ni Cook ang kamay ni Hyunsu. Ngunit sa kabutihang palad, nakaligtaan ng kutsilyo at sa halip ay bumulusok sa mesa. Cook with energies Hyunsu para subukan ang swerte niya. With her hand to na sumasabay dito. Kumilos si Hyunsu. Ngunit sa pagkakataong ito, the knife strike through at tumagos sa kamay niya. Pilit pinipigilan ng panik Hyunsu ang pagdurugo gamit ang tissue. Pero parang si Cook, at nag-aalala sa kanyang sugat. Ngayon na, lumapit siya kay Hyunsu, at nagsimulang maghalikan ng dalawa. Pagkatapos ay inakay siya nito sa itaas ng isang silid. Ngunit gumugugol sila ng ilang matalik na oras na magkasama. Pagkaraan ng ilang oras, Hyunsu wakes up sa sopa sa sala. Since gabi na, mabilis niyang sinuot ang kanyang damit, at umakyat sa hagdan patungo sa malaking gugwa. Palem. Gayunpaman, kapag sinubukan niyang mag-pattern sa likod, may nararamdaman siyang basa. Binuksan ng mga ilaw. Natuklasan niya ang isang lutuin na pinatay. Sinaksak sa likod ng maraming beses. Panik siya na patras at nabigla. Ang tanging naiisip niya ay ang pagtakas sa crime scene sa lalong madaling panahon. Sinubukan niyang magmaneho palayo sa kanyang taxi. But realized na naiwan niya ang susi sa loob ng bahay. Desperado siyang subukang bumalik, pero nakalock ang pinto. Binasag niya ang isang bintana sa gilid. At namamahala upang i-unlock ang pinto mula sa loob. Unbeknownst sa kanya. At nasaksihan ng matanda ang kanyang mga aksyon mula sa kanyang sariling bahay. Habang sinusuot niya ang kanyang jacket, na may susi, napansin niya ang isla ng kusina, kung saan sinaksak niya ang kusinero sa kamay. Napagtanto na ang kanyang mga fingerprint ay tapos na. Hindi siya siguradong pinunasan ng tisyo ang mesa. Invertent na kumakalat ng dugo sa paligid. Na walang ibang pagpipilian. Kinuha niya ang kutsilyo kasama ang kanyang prinsipe at tinakasan ng bahay. Pauwi na siya. Tumakbo siya sa isang traffic checkpoint. Nakuha ang atensyon ng mga naka-duty na pulis. Hanbayoli ng opisyal. Agad na napansin ng Hensos na posibleng pagkalasing. At nagpa siya na magsagawa ng pagsubok sa paghinga. Gayunpaman para lamang siya ay naghahanda.
Namatay ang baterya ng kanyang breathalyzers. Pinipigilan siyang kumpirmahin ang kanyang kalagayan. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng ulat ng pahinga sa malapit. Nag-aatubili na palayain si Yanso nang hindi siya sinusubok. Nagpa siya si Officer Hanbile na dalhin siya sa pinangyarihan. Pagdating nila, napagtanto ni Yanso sa pagtapak na ang lutuin nito ay bahay. Papunta na sila. Lumiliko ito. Ang parehong matandang lalaki ay tumawag sa mga pulis matapos siyang masaksihan. So pumasok sa bahay ni Gopo. Mahina ang kanyang paningin, kaya hindi niya makita ang mukha ng salarin. Pero naramdaman niyang may nakakamiss. Kaya tinawag niya ang mga pulis. Hindi nagtagal ay hinanap ng mga pulis ang bahay at natuklasang nagluluto. Isang pagpatay sa kanyang kama. Mas maraming opisyal ang dumating sa pinangyarihan kabilang ang punong parke. Pinuno ng departamento ng tiktik. Nakikita ang Heinzu. Nagtatanong siya tungkol sa kanya. At ipinakilala siya ni Officer Hanbile bilang pag-aresto sa kanya. Dalawa pang opisyal ay may tungkuling dalhin si Heinzo sa himpilan ng pulisya. Habang nasa biyahe, pinag-uusapan nila kung paano 13 beses nang sinaksak ang babae. Sa likod, gulat na tanong ni Heinzo kung patay na siya, kung saan kinumpirma ng mga opisyal ang kanyang pagkamatay. Samantala, ipinaalam ng forensic expert kay Chief Park yon. Lumilitaw ang pagpatay, paghahatid. Dahil sa kalupitan nito, nasa bahay ang libro sa labas. Napansin ng punong parke si Son Han. Ang may-ari ng sasakyan na nakatagpo ng Hian kanina. Si Son Han ay nakikipag-usap sa isang opisyal. Mentioning na ang batang lalaki na pumatay sa babae. Parang kakaibang intrigue. Tinanong ni Chief Park si Son Han tungkol sa kanyang nakita. Sa una ay nag-aatubili na makisali. Son Han brushes ito off bilang wala. Gayunpaman, kapag pinindot siya ni Chief Park ng mga detalye, ang pagtutugma ay naunang pahayag. Napagtanto ni Son Han, wala siyang choice kundi makipagtulungan sa mga pulis. Interogasyon. Samantala si Hanso ay dinadala sa istasyon ng pulisya ng gulat. Sinusubukan niyang tumakas, ngunit huminto siya nang makita niyang pumasok ang matandang lalaki. Napansin ng lalaki si Hanso pero hindi siya nakikilala samantala. Bumalik si Chief Park mula sa pinangyarihan ng krimen. Nang makita niyang nandoon pa rin si Yanso, utos niya kay Officer Hanbile para magsagawa ng sobriety test sa kanya. May napansin sa mga mata ni Yanso. Inutusan ng Chief Park ang mga opisyal na suriin din kung siya nga droga sa kanya, habang tinatalakay ang kaso sa kanyang mga kasamahan. Isinalaysay ng Chief Park ang mga detalye. Isang lalaking nasa 20s, tumakbo palabas ng bahay at tumakas sakay ng taxi. Nang marinig ito, nilinaw yon ng matandang lalaki. Hindi na kailangang magpagaling ng taxi ang salarin. But actually nag-drive away sa sarili niyang taxi. Ang pahayag na ito ay nagtataas ng mga hinala laban sa Yanso, na nahuli habang nagmamaneho ng taxi. Sa panahon ng paghahanap ng droga, natuklasan ni Officer Hanbile ang isang kutsilyo sa Hyunsu's jacket. Ang pagkumpirma ay pagkakasangkot sa pagpatay. Gulat na Anso niya na paiyak. Paulit-ulit na iginigiit na siya ay inosente. Sa kabila ng kanyang mga protesta, siya ay naaresto, with reassurances na magkakaroon siya ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang sarili. Sa silid ng interogasyon, ikinwento ni Yanso ang kanyang pagbisita sa Gok, ay bahay sa punong parke. Itinuro iyon ni Chief Park. Si Yanso ang huling taong nakakita ng buhay ni Gopo, at ang unang nakahanap sa kanya ng patay. Paggawa ng sospek sa isang pagpatay. Para mas malaliman ang investigasyon, inutusan si Hyanso na tanggalin ang kanyang mga damit upang suriin kung may mga sugat na nagtatanggol. Sa kasamaang palad para kay Hyanso, may nakitang scratch marks ang pulis sa kanyang likod at may bahid ng dugo sa buong katawan niya. Inihayag ni Luna at Asul na liwanag. Bagaman ang mga gasgas na ito at ang mga mantsa ng dugo ay sanhi ng Gopo. Habang kasama niya si Yanso sa kwarto, itinuturing sila ng pulisya bilang mga biktima. Huling pagsisikap na ipagtanggol ang iyong sarili. Sinusubukan ni Yanso na kumbinsihin ng mga pulis na siya ay inosente. Ngunit nabigo ang kanyang mga pagsisikap, na humahantong sa kanyang pagkakalagay sa isang detention cell. Doon, naobserbahan niya ang isa pang detenido na nakikipag-usap sa kanyang abogado. Feeling niya baka kailangan niya ng legal na representasyon kay
Hyeonso. Nagtatanong sa pulisya tungkol sa pamamaraan. Para lang kutsain. Pagmamarka. Tanong kung bakit kailangan niya ng abogado kung wala siyang kasalanan. Samantala, naririnig ng abogadong si Jonhan ang tungkol sa kaso ni Hanso. Sa una ay nag-aatubili. Sa kalaunan ay hindi niya maaaring balewalain ang kalagayan ni Hanso. Lumapit si Jonhan kay Hanso sa detention cell. At nakikinig sa kanyang salaysay ng mga pangyayari. Matapos marinig ang kwento ni Hanso, pinayuhan siya ni Junhan na huwag makipag-usap sa iba. Nang wala ang kanyang abogado. With that interaction ng dalawa, Hyunso kumuha ng abogado. Matapos makipag-usap kay Hyunso, si Junhan ay nakikipag-usap sa isang pulis. Pinagsama-samang mga detalye tungkol sa kaso. Doon niya nalaman na ang punong parte ang nangunguna sa kaso. Pagbabalik sa detention cell, pinayuhan ni Jonhan si Hanso na may dalawang pangunahing